Isa pong magandang araw, magandang buhay, mga kapatid, mga kasambuhay, mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel. Kura paroko po ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod ng Pasay, dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta, at kaisa-isang parish work ng Society of St. Paul sa Pilipinas po at sa Macau. Kumusta na po kayo? Welcome sa isa na namang Lunes, pero siyempre po ang Lunes na ito ay Lunes ng first week of Ordinary Times. Tayo po ay babalik na sa paggamit ng mga berde na kasuotan sa ating liturhiya, nagpapahiwatig ng buhay araw-araw. At susubaybayan din po natin ang araw-araw na naging buhay ng Panginoon sa kanyang 3 taon na pangangaral sa region ng Northern Israel na higit na kilala sa pangalang Galilea. Sisimulan po natin ang pagsubaybay sa unang linggong ito ng Ordinary Times sa mga gawain po ng Panginoon sa kanyang ministry ng Galilea according to the oldest and the shortest gospel, which is the Gospel of Mark. Kaya po kung araw-araw tayong magbabasa, mag-aaral ng Gospel of the Day, masusubaybayan natin unang-una ang mahalaga pong mga kwento ng Ebanghelyo ni San Marcos. At tayo po'y magsisimula sa araw na ito sa ating pong pagbabasa at pag-aaral sa proklamasyon ng Panginoon sa simula ng kanyang gawain at ang pagtawag niya sa unang 4 na alagad, ang magkapatid na Andres at Simon at ang magkapatid na anak ni Zebedeo, si Santiago o James at si Juan. Pagbabasahin daw po natin ng masinsinan at talagang carefully ay babasahin natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Mark is not recording the beginning of a ministry. Hindi daw po isinasalaysay ng Ebanghelyo ni Marco ang pagsisimula ng ministry ng Panginoon sapagkat may evidence na ang Panginoon ay nangaral na, may mga ginawa na sa ibang mga lugar. Makikita natin yan sa John chapter 1 verse 34 hanggang sa John chapter 4 verse 4. Siguro daw ang mas accurate na laman ng atin pong kwento ng Ebanghelyo sa araw na ito is that isinasalaysay sa atin ni San Marco bakit iniwan ng Panginoong Yesus ang Judea kung saan siya naglagi, saan siya nagpabautismo kay Juan, kung saan naganap ang temptation in the desert. Iniwan niya ang Judea at umakyat ang Panginoon sa Northern Israel o sa Galilea. Practical reason. Kasi sa Judea, sabi nga sa Ebanghelyo, inaresto si Juan. Kaya practical wisdom, the Lord wanted a new place na mas safe siya upang ituloy-tuloy ang pangangaral sa mabuting balita. Pero meron din pong missionary reason. Ang Judea ay mas identified sa mga Hudyo, samantalang ang Galilea ay mas open territory para sa mga Gentiles at sa iba pang mga tao na naglalakbay papunta at pabalik galing sa Syria. Ang Galilee ang gateway ng Israel sa maraming teritoryo. Ayan po, no?
Now, tignan natin, ano ba ang mensahe ng mga unang araw ng pangangaral ng Panginoon? Jesus introduces the message as the kingdom. Kingdom, malkut, malkuta, sa wikang Ebreyo, Aramaiko, reign, paghahari. Ang mensaheng dala ng Panginoon ay hindi lamang simpleng pagtuturo ng kabutihan, simpleng pagtuturo na dapat pakinggan. Jesus used the word kingdom. Ibig sabihin, nais ng Diyos na pumasok sa isang relasyon. Ang pagtuturo ni Jesus ay imbitasyon sa isang lifetime committed relationship with God through Jesus. Nais ng Diyos na hawakan. God wants to take hold of the life of those who hear the word. Kaya nga po ang response ay repentance, metanoia, change of the mind, making up your mind, decision. So yun po ang message ng Panginoon. Hindi lang hear and go. No. The Lord wanted the message to bear fruit in a relationship summarized as paghahari ng Diyos sa iyong buhay. Kung dinidinig mo ang mensahe ng Ebanghelyo, dapat ang resulta nito ay paghahari ng Diyos sa iyong buhay. Now, tignan naman po natin ang unang apat na alagad. Sa pamamagitan ng kanyang pagtawag sa unang apat na alagad, ipinapakita, ini-illustrate ng Panginoong Hesus na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, pakikinig sa mensahe, does not make us passive followers o subjects. No, the kingdom of God does not bring about subjects, but the kingdom of God brings about disciples, active, ongoing learners. At ano ang karakteristik nitong mga active, ongoing learners na ito na sumagot ng oo sa kingdom of God, sa paghahari ng Diyos? First, the followers are called for mission. Hindi lang for self-development. Hindi lang for self-spirituality. There is no such thing as personal spirituality. It is always to be followers for mission. Kaya nga po, pansinin ninyo, ang pinili ng Panginoon ng mga disciples ng kingdom, mga hindi subjects, but disciples, learners about the kingdom, hindi po sila yung poorest of the poor. They are going to minister to the poorest of the poor. Pero ito mismong mga followers at disciples, si Peter, si James, si John, si Andrew, meron silang mga bangka, meron silang mga lambat, meron silang mga tauhan. They were fishermen who were businessmen. The disciples were people with means and resources, sapagkat yan ang kailangan ng ministry. Sharing and shelling out. Kung ikaw ay disciple, you share and you shell out. Di ba? And one cannot give what one does not have. So, nais po ng Panginoon na ang mga kingdom followers niya are equipped for mission in order to help others enter into the relationship and the kingdom with God. So, yun po ang una, followers for mission. Pangalawa, followers who teach.
Hindi po inimbento ng Panginoon ang salitang fishers of men. Ito po ay gamit na ng mga philosophers at mga iba't ibang mga nagtuturo ng panahon ng Panginoon nang ibig sabihin, you are able to capture people's minds. Para bang ipinapasok mo sa lambat, nalalambat mo ang mga isipan ng mga tao. At ito ang trabaho ng disciple. Jesus wanted the kingdom followers, the disciples, not just to be workers, but persons who can teach and persuade others. Yun ang ibig sabihin ng winning souls. Yan. So siguro mga kapatid, ito yung challenge sa atin ng gospel for today, no? Unang-una, yung bang ating araw-araw na pakikinig, pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, is it bringing us into the kingdom? Is it bringing us into paghahari, relationship with God? Naghahari sa buhay natin, sa puso natin, ang Diyos? Pangalawa, are we becoming not just subjects of God, but disciples of God? At kung ikaw ay disciple, bahagi ng pagiging disipulo ang pagtuturo din sa iba. To persuade their minds, to catch their minds into the net of your mentality. Sino kaya yung mga taong nakapalibot sa atin na nais ng Panginoon na lambatin natin ang kanilang mga isipan with our teachings and with our persuasions. Ayan, no? Sana po nakatulong itong pag-aaral natin, pagninilay sa Gospel of the Day. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost ang ating pagkagising sa umaga sa inyo pong mga timeline at sa timeline ng kaibigan. At gayon din po, hinihiling natin, please promote ang ating pong YouTube channel na Domi Guzman and ask people to follow yung pong ating Facebook fan page na Pagkagising sa Umaga. For today, nais ko pong batiin, pagpalain ang ating mga virtual parishioners na galing po sa mga Pauline Institutes at mga kaibigan. Si Lourdes Tony Chowa and family, Brenda Willie Reyes and family, Nini Abel Licaros and family, si Chato Dolot, kasamang kanyang mga anak na si Bay at Chewy Yap, at si Ina at Ian Ramos. Gayon din po ang mga members ng Association of Pauline Cooperators ng Society of St. Paul sa pangunguna po ni Jimmy Rubilim at ang grupo ng Instituto Santa Familia, ISF. Ito po ang parang third order ng Society of St. Paul na binubuo ng mga mag-asawahan at yung mga nagkaroon ng pagkakataon na pumasok sa sakramento ng kasal. No? Sa Maynila, binabati po natin si Rino Sioni Ramos, Rory Alinea Martin, Aida Montalvo, Virgin Espar, Lolita Sampayan, Neri Serrano, Aida Tiu, Marlene Tio, Bernardo at Violet Pepito, Cynthia Bello, Flor Di Malibot, Dolores Acaya, Ellen Hilario, Esther Dason, Ami Batoktoy, Marnol at Arlene Banta, Fanny Kimosing, Edna at Jun Kadsawan, Eli Doroteo and family, Emi Recometa, Jo Kiambao, Josepina Telada Bulacan, Marina Guerrero, Susan Gabuya at Marisa Villanueva. Binabati rin po natin ang Agnes at Carlos Hau, Carmela Estrada,
Hermie at Christy Santiez, Mati Benavides at si Ludi Ocampo. Pagbati rin po sa ISF USA, si Rachel at Roy Quinto, at gayon din po ang ISF Cebu sa pangunguna po ni Solomon at Lucci Villaplaza, at sa ISF Bohol si Ricky at Duyen Solis, at ang Maniwang, mga Maniwangs ng Bohol. Sa Davao naman po, ang grupo ni Dr. Mike at Patria Manalaysay, at sa ISF Bacolod, ang grupo po ni Cherry Tan. I am praying for all of you, our virtual parishioners and cooperators. Alleluia. Alleluia.